Di mo man maibalik ang kahapon. Makalimutan man ang isipan ng nakaraan. Hindi naman mapigil ang bugso ng puso sa bawat sandaling pinaglalapit ng pagkakataon. Ang naudlot na panghakong sinumpaan sa lumipas na panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Maibabalik pa ba ang nakaraan? Kung sa isipan ay tuluyan ng nakalimutan ang matatamis na pinagsamahan. Hindi ako nakatulog kaagad sa gabing nagdaan. Ang hirap maniwala sa mga nangyayari sa paligid ko. Subalit, kailangan kong unawain ang lahat. Kailangan kong tanggapin ang lahat. Sa ngayon, di ko pa alam kung anong gagawin ko. Kung paano sisimulan ng mga hakbang ko. Kasi tila ba ang sitwasyong ito ang maghahatid ng mga luha sa maling desisyon na gagawin ko. Jared, hoy, gising na. Tanghali na. Isang pamilyar na boses ang naririnig ko na gumigising sa akin. Kaya ito, nung buksan ko ang mga mata ko, nagulat ako kasi naman si Allen. Nakaupo sa kama ko na. Nakatingin pa sa akin. Bakit andito ka? Anong ginagawa mo dito? At saka paano mo nalaman na dito ako nakatira? Wika ko. Siyempre, naalala na kita kaya nakarating na ako dito. Wika ni Allen. Kaya ito, pinagmasdan ko siya. Halatang nagsisinungaling. Kasi kung naalala niya ako, bakit di man lang niya ako niyakap o kahit isang halik man lang wala. Sinungaling. Bakit ba andito ka? Wika ko. Sorry na Jared. Bakit ba kasi ayaw mo sabihin kung sino ka sa buhay ko? Oo nga pala. Hinanap ko talaga yung bahay mo. Tsaka bakit ang daming lumang gamit? Wika ni Allen. Wala lang. Mahilig lang talaga akong magtago ng lumang gamit. Pero teka, bakit mo ako hinahanap? Wika ko. Ewan ko. Basta gusto ko lang malaman kung saan ka nakatira. Tsaka Jared, bumangon ka na. Wika ni Allen. Hindi pa din nagbabago si Allen. Paulit-ulit. Naalala ko tuloy kapag tinatamad pa akong bumangon dati tapos late na sa school. Ay nako. Kikilitiin yan ako hanggang sa pagpawisan ako. Tapos syempre, didiretso na ako sa banyo kasi pinagpawisan na ako. At ayun, sabay kaming maliligo. At alam niya na ang mangyayari. Di na kailangan ipaliwanag pa. Madalas kasi ako natutulog sa inuupahan niyang bahay noon. Tapos ang lagi kong dahilan kay nanay at tatay. Nagawa lang ng mga report at project tapos group activity. Kaya pinapayagan ako na matulog sa dorm nila Allen. Jared, bangon na dyan. Wika ulit ni Allen. Ayoko. Mamaya na, tinatamad pa ako. Wika ako. Pagkasabi ko nun,
Sinundot nga yung bewang ko, nakiliti tuloy ako. Di pa din nagbabago. Kaya ito bumangon na ako. At ito lumabas na kami sa kwarto. Ito ba? Andito pala si Kuya Ben. Pero teka. Hala, si nanay at tatay. Ani mo yung nakakita ng multo? Nakatitig lang sila kay Allen. Nag-iisip tuloy ako. May alam ba sila sa nakalipas ko? Kasi kay Kuya Ben ko lang naman talaga sinabi ang lahat ng sikreto ko. Anak, may bisita ka pala. Tara na muna dito. Kumain na muna tayo. Wika ni tatay na nakatitig kay Allen. Maraming salamat po. Wow, ang sarap naman yan. Paborito ko yan. Wika ni Allen na eto. Hindi na nahiyang naupo sa may lamesa. Tapos si tatay at nanay naman. Tahimik lang. Pinagmamasdan lang nila si Allen. Ewan ko ba kung bakit. Pero tila ba may alam sila na hindi ko alam. Ala, ang sarap naman ito. Itlog na pula na may kamatis at saka tuyo. Grabe, kakain talaga ako ng madami. Wika ni Allen. Sige lang iho, kumain ka lang. Kapag may kailangan kayo, magsabi ka lang. Huwag kang mahihiya. Wika ni tatay. Hala, bakit ang bait nila tatay at nanay kay Allen? Ngayon lang naman siya nagpunta dito. Noon kasi, hindi naman kami napunta dito sa bahay. At di alam ni tatay at nanay na may relasyon kami dati. Bakit kaya parang ang bait ni tatay at nanay kay Allen? Pero mas okay na yun. Ang mahalaga andito si Allen. At masaya na ako sa bagay na yun. Tapos ito, si Allen. Alam kong kanina pa siyang may gustong kainin. Nahihiya siguro. Kaya ako na yung kumuha para sa kanya. Tinanggalan ko ng ulo ang mga tuyo. Tapos binigay ko kay Allen. Tapos ito, napangiti siya dahil sa ginawa ko. Hala, paano mo nalaman na mahilig ako sa ulo ng tuyo, Jared? Wika niya. Wala lang. Naisip ko lang na baka gusto mo. Kanina ka pa nakatingin sa mga ulo eh. Wika ko. Kahit alam kong ulo ang paborito niya. Masarap kasi ang ulo eh. Tsaka Jared, labas tayo pagkakain, samahan mo ako. Wika ni Allen. Oo naman. Kaya bilisan mo na. Wika ako. Kaya ito, matapos makakain, niyagan naman kami ni tatay at nanay. Lumabas kami kaagad. Kaso di ko alam kung saan kami pupunta. Allen, saan ba tayo pupunta? Wika ko. Kahit saan. Kung saan man tayo dalahin ng ating mga paa okay lang. Wika ni Allen. At ito, kahapon ko pa napapansin na di niya tinatanggal yung singsing sa kamay niya. Bakit kaya? Allen, yung suot mo na singsing, kanino galing yan? Wika ko. Hindi ko nga alam kung kanino. Tsaka alam mo ba, parang may sumpa ang singsing na to. Kapag tinatanggal ko di ako mapakali. Tapos, parang may kulang. Jared, baka naman kilala mo kung sino nagbigay nito. Wika ni Allen. Gusto ko sanang sabihin na sa akin nang galing ang singsing. Pero natatakot ako. Ayoko makasira ng isang matibay na relasyon. Subalit bakit ganito? Nasasaktan ako. At tila ba,
ako ang talo. Pagdating sa dulo,